Real peace. 1, 2, 3. Real peace. May tanong ako, si Jesus ba peaceful person? Yes or no? Yes. Peaceful person ba si Jesus Christ? Yes. Ba? Sino nagsabing yes? Sino nagsabing no? O, ani ba? Ano? Okay. Dito. Kapag dinilifine kasi natin yung peace, kung sinasabing peace, ano naisip natin? Walang gera, walang gulo, walang away. Pero brothers and sisters, Jesus Christ is not a place. Heaven is a state of heart. Alam nyo, si Harry, si Adrian, sa si Lynn, di ba usually when we share sa YFC, di ba victorious yung mga sharings natin eh. Dati akong bagsak sa school, ngayon pasado na ako lahat. O kaya, dati wala kaming trabaho, yung daddy ko walang trabaho, pero ngayon, binigyan-bigyan ng trabaho, okay na kami financially. O kaya, magkaaway kami ng magulang ko, o kaya ng kapatid ko, ngayon okay na kami. Pero kung susunod mo yung mga story nila, yung tatay ni AIDS, hanggang ngayon, patay pa rin. Si Lynn, yung pamilya niya, hirap pa rin financially. Si Harry, hindi pa rin natutuwa yung magulang niya sa trabaho pinasok niya. At rejected pa rin siya ng mga kaibigan niya. Pero what made their sharings victorious? Ang pangalan ko, Jepoy tandaan nyo. Nung pray over ako, sabi ng facilitator ko, Lord, we pray for our brother Joseph. That he will... hindi ako yan! I-pray over mo ako ulit. And akala ko walang nangyari sa youth camp ko kasi hindi naman ako yung pinray over si Joseph eh. Hindi ko nga alam kung sino yun eh. Wala naman akong kagrupong Joseph. And ngayong gabi lang, magdadasal lang tayo. You know the song Heaven, right? We will sing that song. Alam mo what's... God, na ang greatest presence sa ni God ay yung health. Paano kung magsakit yung pamilya mo? Paano kung magkasakit ka? Hindi ka na ba-bless? Kung sinasabi mo na ang greatest presence sa ni God, yung family mo, paano kung isa sa mga magulang mo mawala? Paano kung dalawa mawala? Paano kung maghiwalay? Masabi mo bang blessed ka? Kung sinasabi mo ang greatest presence sa ni God dahil gumraduate ka this year, paano kung hindi ka gumraduate? Paano kung may binagsak ka isang subject? Masabi mo ba na blessed ka? Brothers and sisters, the greatest present ni God sa atin ay yung presence niya. More than health, more than our family, more than wealth, more than financial blessings, more than anything. God's greatest present to us is His presence. Yung presensya niya sa buhay natin. Kasi yung paghihirap, kahit anong gawin natin, pagdadaanan natin yan eh. Through the valley of the shadow of death, dadaanan natin lahat yan. Lahat tayo mamamatay. At lahat tayo mamamatayan. Pero sa mga namatayan sa atin, nakilala si Kristo,
celebration na lang yung pagkawala ng kamag-anak natin eh. Kasi alam natin, na kapag may kinuha si God, may ipapalit siya mas maganda. Yung talk 4 ng youth camp ko, pasaway ako. Usually pag nagbibigay ako ng talk 4, yung mga brothers na nagbibigay ng talk 4, ganito ako magbigay eh. Kapag commitment to Christ ang sinasabi ko, brothers and sisters, don't stand up kasi kayo na lang yung nakaupo. Or don't be afraid to stand up kasi wala pang nakatayo. Make this your personal decision. Yung youth camp ko, habang kinakanta yung reflection song, nakatulog ako. Tapos pagmulat ko ng mata ko, ako na lang yung nakaupo. So tumayo agad ako. And hindi ko lang po aksidente, napakumita ako kay Christ. And I'll never know na yung pagtayo ko na aksidente will bring me 10 years of my life with the Lord. We will launch our new YFC ID, our new covenant card. But brothers and sisters, more than having a new logo, more than having a new covenant card, tonight is the night where we will renew our commitment to Christ. I will ask you the same question that the speaker asked you during our youth camp. Hindi ko to sinabi kanina kasi I want you to think right now at this moment. And now I'm asking you this question. If you want to commit yourself to Christ once again, if you want to recommit yourself to Christ once again, stand up now. Yes.